Ayan, tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pinag-aaralan sa book po ng Psalms. At malayo pa tayo, ano? Madami pa tayong na papag-aralan. At nandito na po tayo sa chapter 25 ng Psalm. At amaze lang talaga sa Lord, kasi sa dami-dami na po ng panahon na lumipas ay na-preserve po yung mga awitin po na ito, na naingatan po sa dami po ng mga nangyari na sa Israel. Yan, kahit yung mga scrolls ay na preserve din, at itong mga awitin po na ito na kinumpose mostly nitong si David ay naisama po doon po sa canonization ng scripture, sa dami-dami ng mga writings na nakita po nila, napakarami po na tinignan isa-isa yung mga sulat sa mga nagdaang mga panahon. Isa po ito yung libro po ng mga awit na nakapasa doon po sa canonization ng mga sacred na writings, at na-compile po siya dito po sa banal na kasulatan, na ang isa sa mga criteria kasi kung bakit napipili yung mga kasulatan, or pinili ng mga piling mga tao under the inspiration ng Holy Spirit or ng banal na spirito, na mapag-isa itong mga sacred na mga writings po na ito, ay yung mga nilalaman na mga naisulat patungkol sa Diyos, kung ano po yung kanyang ginawa, basta yung display ng character, di ba, ng Diyos na kanya pong ipinapakilala or kanila pong ipinapakita, na siya nating pinag-aaralan sa mga oras po na ito. So yung mga sacred na writings na itong mga awitin po na ito, ay na-surpass niya, na nakapasa siya doon sa pagsisiyasat ng mga biblical scholars, na mapasama po ito sa Holy Bible, meron po tayo, sapagkat doon yung significant po nito, yung pinaka-importance po nito, ay nag-i-speak po ito ng patungkol sa Diyos. Ipinapakilala po niya kung sino po itong Diyos na ito, na kanya pong pinaglilingkuran. So may dahilan kung bakit naisama po itong mga awitin na ito. Kumbaga, para sa atin, sa karamihan siguro, bakit pa nandito to? Bakit kailangan pa natin itong pag-aralan? Hindi naman natin alam yung tono nito, diba? Pero at least alam natin kung ano yung mga nakasulat sa yung mga isinatitik po ng writer sa kung ano po yung nais niya, 'di ba, na naipakita. Merong isang book sa Bible na kahit minsan ay hindi siya nag-speak ng tungkol sa God, yung book po ni Esther. Pero nakita po natin under the inspiration, 'di ba, ng banal na spirito, na i-compile din po siya just to prove to a person na mag-aaral po nito yung preservation ng lahi ng mga Hudyo, kasi hindi pwedeng walain yon. hindi po pwedeng walain po yung kwento na yon, na kahit hindi siya
masyadong nagsasabi ng patungkol sa Diyos, pero nakita po natin na behind all the stories, behind all the nangyaris sa book po ni Esther, nakita natin yung preservation ng lahi po na ito. Nakita natin yung kanila pong mga pinagdaanan magpasa hanggang ngayon, tinitignan po natin sila bilang taong mga pinili po ng Panginoon, na kung saan ay dinisplay talaga ng Diyos yung pinaka alam mo yun, yung pinaka extravagant talaga na grasya na pwede po nating makita. So kahit sa lahat ng mga nangyayari sa paligid po natin, kahit yung mga wars na nagdaan, na experience po ng bawat isa po sa atin, hindi lang po sila basta nangyari dahil hindi lang sila nagkakaintindihan. It is a biblical perspective, no? It is a biblical story na kung saan ay nakikita po natin na nag-unfold po ito sa atin pong mga sariling mga mata, na kung titignan po natin, hindi lang naman basta yung hatred, 'di ba, ng Iran yung nangingibabaw, kundi meron din po sila kasing ideology, no? Meron din po sila kasing mga prophetic na na pinanghahawakan, no? It is really a battle spiritually. Kaya nga may binabanggit din sa scripture sa atin, 'di ba, na yung mga principalities of darkness, 'di ba, na nagho-hold, 'di ba, sa sanlibutan, kailangan po natin yun i-battle, no? Kailangan po nating makipag-battle, kailangan po nating talagang dibdibin, 'di ba, yung mga pangyayari nangyayari sa kasalukuyang panahon ay pinagpauna na po sa atin ng banal na kasulatan na napaka-importante, 'di ba, na atin pong tinitignan at patuloy pinag-aaralan, no? So sa mga nakikita po natin, it is really a display sa kung ano po yung binanggit sa nakaraan ng mga pages, 'di ba, ng scripture, no? At it is really a battle between the truth and the yung false at saka yung truth. At hindi natin yun pwedeng harapin sa pamamagitan ng ating lakas, ng ating mga resources, or ng ating mga weapons. Nakukuha po yan, sinabi rin po yan sa atin ng banal na kasulatan, na nakikipag-battle tayo sa pamamagitan ng ating pong mga pananalangin, pananangan, 'di ba, sa Panginoon, pag-aaral sa kanyang mga salita, at pakikipag-ugnayan palagi sa Panginoon. So as we continue to see itong chapter 25, makikita po natin, ulit-ulitin po natin ang laging purpose ng mga pages po ng scripture ay ipakita kung sino po itong Diyos na ito, na pinaglilingkuran po nitong si David. Ano yung kanyang ginagawa. Kaya nga when we approach the scripture, laging yun ang tinitignan po natin. Kaya hindi siya nakakaantok na katulad ng mga sinasabi ng iba, no? Kundi makikita po natin na ang banal na kasulatan, it is really a word of God. Diba? It is really a kwento ng isang Diyos. It is really alam natin ito lang yung tanging resource natin tungkol sa katotohanan patungkol sa Diyos at patungkol sa buhay na ito. So sabi dito sa verse 1 ng chapter 25 ng Psalms, sa iyo, Yahweh, itong maganda kay David, it is always directed sa Panginoon, yung kanya pong mga inilatha or yung kanya mga isinulat na mga awitin. Dalangin ko'y ipinapaabot. So kung merong mang dapat panalanginan, hindi katulad ng mga pinapanalanginan ng iba,
Nananalangin sila sa isang false god. Yung iba nananalangin sa, alam mo, yung mga pinanghahawakan nila is false. Pero itong si David, kay Yahweh siya nananalangin. Tama yung direksyon ng kanya pong mga panalangin. Tama yung direksyon ng kanyang mga panalangin. No? Katulad sa yung mga ano bang tawag doon? Yung mga alalay, di ba, ng supreme leader, di ba, ng Iran. Iba yung kanilang iba yung kanilang tinatawagan, iba yung kanilang pinaniniwalaan, no? Na sa kanila, kapag na-eliminate nila yung bansang Israel, darating yung kanilang Misaya. Diba, kapag nawala yung mga Hudyo, nawala ang bansang Israel, nawala yung mga Kristiyano na naniniwala sa Panginoong Jesus, darating na yung kanilang Misaya at sasabihin na dadalhin din sa kanila yung kanilang mga rewards at itataas po sila, na sasabihin na ito yung totoong Diyos ninyo, ito yung totoong paniniwala sa buong mundo. Kaya they really tried their best, di ba, na gawin ang lahat ng pamamaraan upang mawala ang bansang Israel, no? Mawala yung bansang Israel just because of that prophetic, di ba, na kanilang pinaniniwalaan. It is a battle really spiritually. No? Actually, hindi lupa ang pinag-aawayan po nila dito sa Israel. Hindi itong bansa na ito, 'di ba, yung mga pinag-aawayan nila siguro dati dahil doon sa mga yung pagpapalawak, 'di ba, ng kingdom. Kasi kung lupa lang yung pinag-aawayan nila, mga kapatid, ilang beses namahagi, 'di ba, yung namahagi yung gobyerno ng mga lupain, di ba? Ibinigay na kahit yung Gaza, ibinigay na kahit yung kung saan-saan pa, di ba? Ibinigay na, pero nakita natin na hindi talaga yun spiritually, di ba? Parang passes lang nila, di ba, yung lupain para sabihin na wala kayong karapatan sa lupain na ito, lumayas kayo, di ba? Patayin namin kayo para makuha namin yung reward namin mula sa Diyos na pinaglilingkuran namin. Tignan natin yung pagkakaiba ng Diyos na pinaglilingkuran po nitong si David, na siya na rin natin pong tinitignan, no? Sinong katulad ng Diyos natin na magsasabi na mahalin mo ang iyong kaaway? Bigyan mo ng maiinom, bigyan mo ng pagkain. Di ba, yung mga yung kaaway mo? Sino lang talaga yung katulad niya? Kaya alam mo yun, challenging lang talaga yung pagsilbihan, 'di ba, yung Lord na ito. It will really take yung decision lang talaga na talagang manindigan, no, sa Diyos na ito. Hindi rin tayo tinuturuan, 'di ba, na saktan yung ating mga kaaway. Hindi rin niya tayo tinuturuan, 'di ba, na ipagkait ang tulong doon po sa mga ayaw, 'di ba, sa atin. Kundi napakaganda ng kanya pong mga itinuturo sa atin. Una, makikita po natin dito na yung mga prayers should always be directed to the true God. Kasi kung sa false God ito nakadirect, paano masasagot? 'Di ba yung mga prayers na iyon, yung mga dalangin po na iyon, no? Kahit naman sa Pilipinas, kung sino-sino yung direction, 'di ba, ng mga prayer. Subukan nating mag-send ng sulat, 'di ba, sa post office. Ang gusto natin yung sulat na yon nakadirect sa bahay po natin, pero iba yung address. Do you think darating yun sa
sa lugar natin. Hindi. Kaya kung mananalangin yung bawat isa po sa atin, isa po yung makikita po natin dito, it should be directed dito po kay Yahweh. Dalangin ko'y ipinapaabot. Kasi kung nakadirect po kay Yahweh, automatically mga kapatid, makikita po natin yung kanya pong pagtugon. No? Sabi dito, sa iyo o Diyos, ako'y tiwalang lubos. Sa iyo o Diyos, ako'y tiwalang lubos. No? Sa isang tao na nagtitiwala sa Panginoong, sa kay Yahweh, na kanya pong Diyos. No? Ano yung kanyang babanggitin? Ano ko yung kanyang sasabihin? No? Tayo na nagtitiwala sa tao, diba? Panatag po tayo, ano, doon po sa ating mga sasabihin. No? Panatag po tayo doon po sa ating mga hihilingin. No? Ano yung kanyang hihilingin dito kay Yahweh? Ano yung hihilingin nitong si David dito kay Yahweh? Na sinasabi po niya na panatag siya, may tiwala siya dito kay Yahweh. At yung ano yung kanyang dalangin? Ano na ipapaabot dito po kay Yahweh. Sabi niya, huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan. Huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan. No? At pagtawanan ako ng aking mga kaaway. Kasi kung alanganin, 'di ba? Kung alanganin yung kanyang kalalagyan, hindi lang naman yung pangalan ni David yung masisira eh. Masisira din yung pangalan ni Yahweh ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga tayo din, ingat na ingat din tayo sa ating mga testimonies. Kasi yun po yung nakikita din. Diba? Nakikita kung totoo ba yung Diyos na pinaglilingkuran ng bawat isa po sa atin. No? Sa pamamagitan doon po sa kung papaano po nila tayo nakikita. Kaya sabi ni David, it is his request na, Lord, wag po sana ninyong hayaan na malagay ako sa kahihiyan. No? Malagay ako sa kahihiyan at pagtawanan ako ng aking mga kaaway. Yung tipo ba na, alam mo yun, sasabihin nila na hindi po kayo totoo na Diyos na aking pinaglilingkuran. No? So, kita natin yung puso po nitong si David. No? Hindi lang sa iniingatan niya yung kanyang sarili, pero syempre, iniingatan din niya yung image nitong si Yahweh na kanya pong pinagtitiwalaan. May tiwala sa iyo'y huwag malagay sa kahihiyan. Ngayon, di ba, nakita natin na nire-request niya, ipinapaabot niya, hinihiling niya kay Yahweh na huwag siyang malagay sa kahihiyan. In-include din niya yung iba. Hindi talaga siya makasarili, no? In-include din niya yung iba. Mga may tiwala sa iyo, huwag malagay sa kahihiyan. Mga may tiwala sa iyo, huwag malagay sa kahihiyan. At ang mga taksil sa iyo'y magdanas ng kasawian. So from the experiences nitong si David, all throughout, di ba, sa buhay niya, maintindihan natin na lahat ng mga bagay na ito ay kanya pong pinagdaanan, no? May mga instances na talagang feeling niya mag-isa po siya, pero yung help na nanggagaling po sa Panginoon ay kanya pong natanggap every time na siya po ay tumatawag at nananalangin sa Panginoon. Nakakita na po ba ang bawat isa po sa atin ng isang taksil sa Panginoon na nagtagumpay laban sa Diyos? No? Kahit yung mga mayayabang, no? Wala pa tayong nakita sa history. Kahit yung mga kilalang mga tao sa kasaysayan, hindi po sila nagtagal sa mundo po na ito. Kahit sinong pinaka mayaman sa kasaysayan ng mundo, walang nakapag-hold ng buhay niya. 'Di ba? Tanging Diyos lang talaga yung nag-hold, 'di ba, ng buhay ng isang tao. At sa kasaysayan wala pa talaga tayong nabasa rin na isang taksil sa Panginoon na nagtagumpay ng matagal sa kanyang buhay, no? Sabi dito, huwag yung una niya, 'di ba? Huwag malagay sa kahihiyan,
Huwag akong malagay sa kahihiyan. Verse 4, ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban. Lord, para hindi ako malagay sa kahihiyan, para hindi kami malagay sa kahihiyan, ituro mo sa akin, ituro mo sa amin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Have we asked that already sa Panginoon? Ituro mo sa akin ang iyong kalooban, no? Sa kapanahunan po ni David, maintindihan po natin na limited lang yung resources na meron siya, no? Patungkol sa mga naisulat, patungkol sa Panginoon. Pero sa kapanahunan po natin ngayon, napakapalad po natin na meron po tayong banal na kasulatan na makikita, or every time that we are going to study, di ba, kung ano po yung nakalaman po sa banal na kasulatan, nakikita po natin ang kalooban ng Panginoon. Ano ba yung kanyang naisin? Nakasulat na po ito lahat sa atin, no? Hindi na tayo sa kapanahunan ni Abraham na nakikipag-usap nakikipag-usap sa Panginoon, ng harapan, yung verbal na pakikipag-usap sa Diyos. Sa kapanahunan po natin ngayon, every time na mananalangin po tayo, nakikipag-usap po tayo sa Diyos, at every time na mag-aaral po tayo sa salita ng Panginoon, nakikipag-usap po ang Diyos, di ba, sa atin. And every time na nakikita po natin, binubuklat po natin ang banal na kasulatan, nakikita po natin yung kanya pong kalooban, no? And as we are going to see yung will ng Panginoon, or itong kalooban, di ba, ng Diyos, nakikita natin ito po yung nais niya, at yun po yung ating sinusunod, no? Sabi ni David, ituro mo sa akin, Yahweh, yung kalooban at ang iyong landas ay sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan. Hindi sapat na malaman lang yung kalooban ng Panginoon. Hindi sapat, sabi ni David, hindi sapat na makita lang natin yung kalooban ng Lord. Pero importante na makita yung kalooban niya, at importante na ipamuhay ito, no? Ipamuhay ayon sa katotohanan. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan. Grabing nito, grabing meaning po nito, yung isinatitik po ni David na awitin na nababasa po natin at pinag-aaralan sa mga kapanahunan na ito. Nakikita natin yung isang David, saan man siya nagsusulat sa mga kapanahunan na ito, man po yung kanyang sitwasyon, pero nakikita natin yung isang tao na talagang may pagnanais na makasunod sa Panginoon, no? Nakikita natin yung isang tao na nagnanais lang talaga na makapagbigay ng papuri sa Panginoon. Maitaas niya yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay, or yung sa pamamagitan ng kanyang lifestyle, sa pamamagitan kung paano niya isasabuhay yung kanyang buhay na may katotohanan, no? Yung walang halong pag-aalinlangan, no? Yung hindi kaplastikan, yung alam natin yung hindi pakitang gilas, hindi pakitang tao, yung nais po nitong si David, no? Pero gusto niya mamuhay ayon doon sa kalooban ng Diyos nang may katotohanan, hindi mapagpanggap, no? Bakit, David? Bakit mo gustong mamuhay ayon sa katotohanan? Sapagkat sabi niya, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Alam ni David yung beauty ng isang taong ligtas. Marami sa kapanahunan natin ngayon, mga tao na nagsasabing ligtas po sila, pero
hindi ito nakikita sa kanilang kung papaano nila ipinapamuhay yung kanilang buhay. Uulitin po natin mga kapatid na yung kaligtasan na tinanggap po natin, 'di ba, sa Panginoon, nakikita po yung bunga. Nakikita, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi gumagawa tayo ng mabuti sapagkat tayo'y ligtas na. Ito yung resulta, 'di ba, ng atin pong kaligtasan. Lahat ng ating mga ginagawa sa kapanahunan po na ito bilang isang mananampalataya ay dahil tayo ay ligtas na. No? Nakita natin yung beauty ng kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoon. Nakita natin na inligtas tayo mula doon sa kapahamakan. Nasubukan na po ba ninyong maligtas, no? Maligtas sa isang panganib, no? At doon po sa kaligtasan na iyon, mai-enjoy mo lang talaga yung kaligtasan na iyon, no? Yung kaligtasan natin mula doon sa mga bomba, 'di ba? Ang sarap-sarap ng feeling na wala ng mga bomba, parang nagwawangwang pala, hindi mo alam, hindi ka makakonsentrate, gigisingin ka ng madaling araw, 'di ba? Yung kaligtasan na 'yan, na i-enjoy natin yung freedom natin ngayon, sa kapanahunan na ito, na kung saan ay malaya po tayong matulog, no? Na walang gigising sa atin ng alanganing mga oras, walang magwawangwang, 'di ba? Yung mga simpleng mga ganung mga bagay. Itong si David, sa dami ng mga tagpo sa buhay po niya, nakita niya yung kaligtasan na kanyang tinanggap sa Panginoon. Kaya yung lahat ng kanyang mga ginagawa, lahat ng kanyang mga nire-request, diba? Lahat ng kanyang mga hinihiling sa Panginoon ay dahil doon po sa kanyang tinanggap na kaligtasan sa Panginoon, no? Kaya tayo nagba-Bible study kasi mga ligtas na tayo di ba? Ito ay bunga ng ating kaligtasan na tinanggap sa Panginoon, no? Kaya tayo pupunta sa iglesia dahil yun ay bunga ng ating kaligtasan, no? Kaya tayo gumagawa ng mabuti ay dahil yun ay pinapangalagaan natin yung mga bagay na talagang mahalaga sa tao or mahalaga sa Diyos na nagligtas, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Kasi tayo ng mga tumanggap sa Panginoon, hindi na tayo i-judge ng Lord, 'di ba? According to doon po sa mga kasalanan natin. Kasi yung mga kasalanan natin pinatawad na yun ng Panginoon Kaya nga siya napako sa cross, 'di ba, ng Calvary. Saan tayo i-judge? Doon sa mga bunga na ating ginawa after na tayo ay maligtas. 'Di ba? After na nakita natin, tinanggap natin, 'di ba, yung kaligtasan na kaloob, 'di ba, ng Panginoon. Ano ba yung mga bunga ng kaligtasan? Ano ba yung mga ginagawa? Pero kung wala po tayong mga ginagawa, wala tayong mga fruits, 'di ba, sa kapanahunan na ito, questionable yung tinanggap na kaligtasan, 'di ba, ng isang tao na hindi makakitaan ng kanyang bunga. Si David, nakita natin, 'di ba, na pinangalagaan niya yung kaligtasan. Grabe po siya, 'di ba, doon po sa kanyang passion, sa paglilingkod sa Panginoon. Ano pa, David, ang iyong ginawa? Sabi dito, sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Sa buong maghapon, hindi sinabi ni David, magaling ako, 'di ba? Matalino ako, makisig ako, marunong akong makipaglaban, ayaw kong umasa sa iba, mga ganun ba? Pero hindi. Kay David, nakita po niya na wala siyang dapat asahan, no? Sa buong maghapon, sabi niya, sa buong maghapon, ikaw ang inaasahan. Kasi without the help of God, 'di ba, mga kapatid, paano naman tayo mag-i-exist? Ang dami natin po pwedeng iasa sa Panginoon, no? Hindi natin kayang mag-create ng sunlight. Hindi natin kayang mag-imbento ng hangin, 'di ba? Yung food natin, hindi natin pwede siguro imbentohin ng tao, plastic. Diba? Pero yung totoong food, yung pag-grow ng
pag-grow ng mga halaman or ng mga gulay, ng mga tanim, ng mga kinakain, ang Lord po yung gumagawa nun. Diba? Yung nagtatanim tayo, tapos, alam mo yun, binabantayan lang po natin. Pero doon sa wonders ng God, kung papaano po yun mamumunga, diba? Maraming mga nag-aaral na tungkol sa mga halaman, pero isa lang po yung alam po natin, diba? Ang Diyos po yung nagkakaloob ng lahat ng mga bagay na yon. So, bakit Bakit hindi ba natin pwedeng sabihin din, yung katulad ng sinasabi po ni David na, ikaw lang yung inaasahan ko, Lord, sa buong maghapon, sa buong magdamag, sa isang araw, diba? Hindi ako mag-i-exist without you. No? Kung wala ang Diyos, diba? Hindi siya magbigay ng hangin, paano tayo? No? Kung hindi siya magbigay ng sunlight, paano tayo? No? Kung hindi siya magbigay ng strength sa atin, paano tayo? Wala tayong magagawa, di ba mga kapatid? Without God. Nakita ito ni David. Kaya sabi niya, sa buong maghapon, na kung saan ang dami-daming po pwedeng gawin, ang dami-daming trabaho, di ba na dapat tapusin. Pero sa lahat ng mga yon, na sa buong maghapon na yun, kasi sa gabi, di ba, madalas, nagpapahinga na tayo. Pero sa araw ng kanyang kabisihan, sa araw ng marami siyang mga ginagawa, isa ang nakita po natin dito kay David, wala siyang ibang inaasahan maliban kay Yahweh. Maliban kay Yahweh. Sabi dito, verse 6, alalahanin mo Yahweh, ang pag-ibig mong wagas. Sabi niya, na ipinakita mo na noong panahong lumipas. Hindi sa nakakalimot po yung Panginoon, pero makikita po natin itong si David ay talagang pinanghahawakan po niya yung mga kwento ng nakaraan tungkol doon po sa pag-ibig, the demonstration ng pag-ibig ni Yahweh sa kanila, sa sangkatauhan, sa sangkatauhan. Pinakita mo na noong panahong lumipas, sabi niya. Kasi kung titignan lang po natin talaga yung kwento or yung kasaysayan po ng lahi po na ito, grabe lang talaga yung demonstration, di ba, ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. At kahit naman tignan natin yung buhay po natin, wala talaga tayong ibang makikita kung hindi yung wagas na pag-ibig, di ba, ng Diyos sa atin. Kasi hindi naman din tayo karapat-dapat din. Di ba? Ano ba yung pwede nating ipagmalaki? Ni kayamanan, hindi sapat yung meron tayo, ni karangyaan, di ba? Or ng katalinuhan, no? Sino ba yung somebody sa atin? Di ba sa kapanahonan na ito compared doon po sa mga matataas na mga tao sa kasaysayan? Wala. Pero grabe lang yung demonstration ng pag-ibig ng Diyos maging sa mga buhay po ng bawat isa po sa atin. Sabi niya dito, bakit mo, David, tinitignan yung pag-ibig na wagas ni Yahweh, no? Sa nakaraan, sa kasalukuyan, at maging sa hinaharap. Kasi sabi ni David, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan. So nakita natin dito na isa sa mga makikita po natin dito hindi na si David na sa kabataan niya nung kanyang isinulat yung awitin po na ito, no? May edad na siya, at doon po sa mga edad po na yon nakita po natin na marami na pong mga experiences yon, no? Maraming mga experiences, pero isa po yung hiling ni David sa Panginoon, yung patawarin siya sa kanyang mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan. Kasi marami yon, napakarami din, di ba, ng kanyang mga ginawa sa buhay niya, na bunga po yon, di ba, ng kanyang pagnanasa. May mga ganun na natagpo kasi bumabagsak siya sa mga babae, itong si David, yung relationship niya sa ilan po yung kanyang mga asawa din, nagkagulo-gulo yung pamilya niya dahil doon po sa
mga kasalanan niya sa Panginoon. At minsan pa hinihingi po niya, 'di ba, yung kapatawaran ng Diyos sa mga nagawa niya. Ayon sabi dito, sa pag-ibig mong walang katapusan, ako sana Yahweh ay huwag kalimutan. Ay huwag kalimutan. Magpasa hanggang ngayon, David, hinihingi mo pa, 'di ba, yung kapatawaran ng Panginoon sa lahat ng iyong mga ginawa. Pero maganda rin na inire-remind ng mga ina-utter po natin sa Panginoon yung mga ganitong klase, 'di ba? Kasi hindi natin na perfect yung paglakad natin sa isang araw. Sino ba yung nakaka-perfect ng niya, ng buhay niya, 'di ba, sa isang araw? Lang perfect yung araw na Lunes, perfect yung Martes. Wala, 'di ba mga kapatid? Every time nagfe-fail po ang bawat isa po sa atin, Marahil kahit naman minsan kasi yung mga pagsubok ay pare-parehas lang na dumadaan. Pare-parehas yung mukha. Pare-parehas yung mukha kasi kapag hindi na pagtagumpayan yung mga pagsubok na yon, babalik at babalik ulit the same face. 'Di ba? Kaya kailangan mapagtagumpayan yung mga pagsubok na dumaraan. Sabi dito, dumadating. Sabi dito, si Yahweh ay mabuti at siya'y makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Tinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Paano mo yan nasasabi, David? Through experience. Naranasan ko yun, Kung meron tayong tatanungin patungkol sa mga experiences ng paglakad sa buhay na ito, si David, marami siya. Nakita niya, 'di ba, na kahit doon sa mga tagpo na kung saan ay hindi binibigay yung katarungan sa kanya, nakita pa rin po niya na yung katarungan ay ibinibigay ng Panginoon na si Yahweh. Siya yung saang tagpo, yung pinaka makita po natin na example. Saang tagpo, isa sa mga tagpo makita po natin nung inagaw yung 'di ba? Nung inagaw yung throne kay David ni Absalom, Hindi yun makatarungan talaga. Hindi talaga yun makatarungan. Kahit yung pagplot ni David sa pinaka-loyal niyang kawal, yung asawa ni Bathsheba, hindi talaga yun makatarungan. Maraming mga hindi makatarungan ang nakita po nitong si David. Maraming hindi makatarungan yung na-experience nitong si David, Pero nakita niya na ang katarungan ay pinagkakaloob, 'di ba, ng Panginoon. So ano yung joy ngayon na makikita po natin upon hearing this, 'di ba mga kapatid, na sa lahat ng mga ginagawa po natin, kahit hindi man po yan makita, 'di ba? Hindi man tayo mabigyan ng katarungan. Minsan yung sinasabi po natin katarungan, 'di ba? 'Di ba mga kapatid? Parang alam mo 'yun, yung nagpagal ka ng matagal na panahon, 'di ba, sa bansa po na ito, yung mga ganun ba? Tapos yung babaliwalain yung yung effort mo, kumbaga parang dito ka na nga tumanda, nag-alaga ng maayos, 'di ba? Tapos na ka pa, yung pinapahirapan ka pa, 'di ba? Yung parang pinakakaba ka pa and whatsoever. Hindi yun makatarungan. Kahit sa scripture, hindi po yun makatarungan. May batas po ang Diyos sa mga katulad po natin, 'di ba, na nakikipamayan, at hindi makatarungan minsan. Madalas may mga instances na hindi po yun natin natatanggap. Pero papasalamat tayo sa mga tagpo po na ito, yung mga kapatid, sa buhay natin, na malaman po natin mula po dito po kay David na ang Diyos ay makatarungan. Siya po yung makatarungan, Kita niya yung atin pong mga sitwasyon. Mabuti siya
mabuti siya at siya'y makatarungan. Kung mabuti po yung Lord at kung siya po ay makatarungan, napakaganda po, di ba na pagtiwalaan po siya. Bakit? Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Bakit hindi na lang kasi hayaan yung makasalanan? Kasi kung ganun lang yung prinsipyo, di ba, ng Panginoon, lahat ng tao, Romans 3:23, ay hindi papasa sa pamantayan ng Diyos. Mula pa lang doon ay nakikita na po natin, di ba, yung wagas na pag-ibig ng Diyos. Sinong Diyos ang makakapagpasensya sa mga taong lapastangan? No, sino lang talaga yung Diyos, no? Kung tao lang siguro yung magdedesisyon, marami siyang tatanggalin sa mundo na ito na hindi karapat-dapat. Pero hindi ganun ang Diyos na tinitignan po natin. Binibigyan niya ang lahat ng panahon na makapagsisi. Diba, doon po sa kanilang mga ginawang mga kasalanan. Siya pa yung nagtuturo doon sa makasalanan ng tamang daan. Sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay. ang sarap nitong makita, di ba, mga kapatid, na wala pa naman kasing mapagmataas, di ba, yung itinaas din ng Diyos. Lahat ng mga mapagpakumbaba, sila po yung itinataas, di ba, ng Panginoon. Kaya maganda pala na matutunan, di ba, ng bawat mananampalataya, yung laging magpakumbaba, di ba, sa Panginoon, no? Yung hindi magmataas sa Diyos. Kasi sabi dito, sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay sa kanyang kalooban, sa mapagpakumbaba siya ang gumagabay sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay sa lahat ng mga taong sumusunod sa utos at tipan, siya'y sumusubaybay. So dito pa lang grabe na yung description ni David sa Panginoon. Kung isa-isahin po natin dito, 'di ba? Makikita po natin na siya ay makatarungan, 'di ba? Siya yung teacher, saan ba tayo dadaan? Saan ba yung tamang daanan? Kung gusto nating lumakad sa tamang daan, kay Yahweh po tayo magtanong. Kay Yahweh tayo makinig. Siya yung gumagabay, 'di ba? Yung gumagabay sa kanyang kalooban, ay kanyang inaakay. Grabe yun na kanyang inaakay. Yung alam mo yung pag inaakay ka, 'di ba? Panatag ka, no, na makakarating ka doon sa inyong pupuntahan kahit nakapikit ka pa. 'Di ba? Kung may tiwala ka doon sa nag-aakay, 'di ba, sa iyo, no? Ang iyong pangako, Yahweh, sana'y tuparin. Sabi dito, ang marami kong salay, iyong patawarin. Ang taong kay Yahweh ay gumagalang, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. So dito makikita natin na kahit po yung paggalang, 'di ba, sa Panginoon, sabi dito, matututo siya ng landas na dapat niyang lakaran. Kung gagalang po siya, 'di ba, sa Panginoon. Kasi si Yahweh nga ang nagdadirect, 'di ba? Siya ang nagtuturo ng daan. So kung lalakad yung isang tao, 'di ba, na may paggalang, makakarating siya doon sa tama niya ang dapat puntahan, no? 13, ang buhay nila ay palaging sasagana. Ito yung mga blessings ng walking with God. Nakita ni David 'yon, no? Ito yung kanyang titig, no? Ang buhay nila ay palaging sasagana, mga anak nila ay magmamana sa lupa. 'Di ba? May mga blessings kahit doon po sa kanilang pamilya, no? Sa mga offspring nila, no? Sa mga anak po nila. Ano pa sabi dito? Sa mga masunurin, si Yahweh isang kaibigan. Sa mga masunurin, si Yahweh ay isang kaibigan. Ipinapaunawan niya sa kanila kanyang kasunduan. No? Pinapaunawan niya sa kanila kanyang kasunduan. No? Si Yahweh lang ang laging inaasahan na magliligtas sa akin sa kapahamakan. Wala nang iba, David. Wala na. Si Yahweh lang. No? Sabi ito, lingapin mo ako at ako'y kahabagan pagkat nangungulila
at nanlulupaypay. Pagaanin mo ang aking mga pasanin, mga gulo sa buhay ko'y iyong payapain. So lahat ng mga nararamdaman niya, di ba? Lahat ng mga pinagdadaanan niya, isa lang ang pwede nating sabihin, lahat ng nangyayari sa buhay po ni David, na wala siyang ibang ginawa, 'di ba, sa buhay niya, especially sa mga kapanahunan po na ito, 'di ba, na kung saan ay may edad na po siya, ang laging wala siyang ibang ginagawa kung hindi umasa, 'di ba, sa Panginoon, no? Umasa sa Lord. Kasi sa ayaw at sa gusto naman po natin, wala naman tayong ibang dapat asahan pa na iba, 'di ba? Sino pwede nating asahan? Pamilya nga minsan, 'di ba, hindi maasahan. Mga kaibigan minsan hindi rin maasahan, 'di ba? Sino yung pwedeng asahan? Wala lang talaga, pwede nating asahan na hindi kailanman nagkukulang at nagbabago ay si Yahweh. Nang sabi dito, alalahanin mo ang hirap ko at suliranin at lahat ng sala ko ay iyong patawarin, no? Paulit-ulit itong si David tungkol po sa kanyang kasalanan. Kasi the more na ni-express po niya yung mga bagay po na ito, prevent niya di ba, na siya po ay magkasalang muli, no? The more na binabanggit niya at sinasambit niya, di ba, sa Panginoon yung mga ganitong mga bagay, patungkol sa kanyang mga nakaraan, di ba, na mga kasalanan, yung paghingi ng tawad sa Lord. Kaya no doubt pala na makita po natin na napakalapit po ng puso ng Diyos, no, sa puso dito kay David, no, dahil ganito po yung kanyang mga ginagawa. Lagi po siyang nakikipag-ugnayan sa Diyos, lagi siyang humihingi, 'di ba, ng tawad sa Panginoon. At yung paghingi niya ng tawad, hindi katulad ng ginagawa ng iba, na kapag humingi ng tawad, ginagawa nila muli, 'di ba? Kundi nakikita natin na i-reinstate niya yung mga bagay na ito, hindi upang maging process niya to sin again, kundi para makita niya minsan pa ng marami pang mga beses yung kabutihan ng Diyos, 'di ba, sa buhay niya, no? Tignan mo't napakarami ng aking kaaway at labis nila akong kinamumuhian. Ipagtanggol mo ako't iligtas ang aking buhay. Huwag tulutang ako'y malagay sa kahihiyan, pagkat kaligtasan ko'y sa iyo nakasalalay. Iligtas nawa ako ng kabutihan ko't katapatan, sapagkat ikaw ang aking pinagtitiwalaan. Hanguin mo, O Diyos, ang bayang Israel sa kanilang kaguluhan at mga suliranin, no? Sa panahon ni David, mga kapatid, di ba, tinugon ba ng Diyos ang mga panalangin po na ito? Oo, tinugon ng Diyos. Maging doon po sa kapanahunan po nitong si Solomon, no? Nakita po natin na yung mga pinangako ng Diyos dito po kay David, ay nakita po natin yung kanya pong pagtugon, di ba, sa kanyang anak, di ba, na si Solomon. I remember nung mga bago-bago pa ako dito sa lugar po na ito, di ba, parang magsi 6 months pa lang yata ako noon. Umalis po ako doon sa trabaho ko kasi masyadong napakahirap ng trabaho po na yun, yung una kong trabaho. At pinanalangin ko na talagang gusto kong magtrabaho sa Carmel. Gusto ko talagang magtrabaho sa Carmel. Yun lagi ang panalangin ko. Hindi ako tumatanggap ng mga trabaho na hindi Carmel. Kasi grabe yung upon reading yung isang book regarding sa Carmel. Grabe yung meaning niya sa akin, grabe yung impact niya sa akin na yung lugar na ito, kahit sa kasaysayan, 'di ba, ng scripture, it is a place of abundance, it is a place of growth. So, yun yung lagi kong ipinapanalangin, 'di ba, sa Panginoon, no? Hindi talaga, kahit ilang buwan din akong walang
trabaho sa kapanahon na napakahirap pa noon nung wala kang trabaho kasi kailangan mo pang pumunta sa Misra Dapnim para magpatatak ng B2. Diba? B1 yung visa, B2 at yung B2 na yun 3 months lang. Dapat makahanap ka na kasi kung hindi, magpapa-B2 ka ulit. Tapos pag wala kang B2 at masita ka, repatriation po yun. Diba yung kaharap nun. So napakahirap nun, no, na sabi ko hindi, Carmel lang talaga ang gusto ko, Carmel lang. Kahit sa mga agency, Carmel lang. Grabe yung sa akin, grabe yung impact niya sa akin. Gusto ko talaga Carmel lang kasi it is a place of abundance, it is a place of growth, di ba yung mga ganon. Dito naman talaga sa Carmel, nandito yung lahat kahit yung weather maganda and everything, ganon. Grabe yung panalangin ko na yon. Kaya one time, sinabi po ng agency, wala talaga sa Carmel ng para sa'yo. Sabi niya ganon. Pero don't worry, I will give you also Carmel. Diba? Pero, may kasama lang yung Carmel na yun. Sabi niya, Dor Carmel. Dor Carmel. Generation of Carmel. Sabi niya, hindi ka man doon sa Carmel. At least, you're working with the generation of Carmel. Sabi ni Imbar kasi diba maloko din yun. So, tinanggap ko yun kasi mauubos na yung B2 ko Kumbaga, parang alanganin na, 'di ba? Parang nag-give up ako doon sa prayer ko, 'di ba, sa Panginoon. So talaga sa Carmel, no. At nakakatuwa po yung Panginoon kasi dinami-dami ng mga panahon na lumipas, 'di ba? Hindi niya ako pinayagang magtrabaho sa Carmel. Yung ganon. May yung talagang dito sa pero nakita ko, 'di ba, na wow, ganun lang pala yung kadali. 'Di ba, na alam mo yun, yung talagang pinagpe-pray ko dati is Elisha. Gusto ko talaga diyan sa Elisha, 'di ba, yung talagang pero piniprepare pa pala ng Lord, 'di ba, yung lahat nang sa dami na ng panahon, pero tumutugon po yung God, 'di ba? Tumutugon siya. Hindi sa kapanahunan po natin, pero sa kapanahunan po, 'di ba, ng Diyos. Sa kapanahunan niya, tutugon din siya, no? Tumutugon talaga siya. Tinutugon po niya yung ating mga panalangin. Kahit yung mga panalangin na nakalimutan na po natin. Hindi na ako nag-focus doon sa prayer na yun pero nakaka-amaze ang God, 'di ba, na ibinigay pa rin po niya knowing knowing na He is a faithful God. So yun po mga kapatid, at ereb to po sa bawat isa. Ita-type ko na lang po yung ating question ni Nay Nympha.